Associate Justice Marvic Leonen matapang na sinagot ang mga paratang ni Senator Risa Hontiveros na pinaburan ng Supreme Court si VP Sara. Senator Risa Hontiveros nagwawala na sa sobrang pagkadismaya sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil sa pag-aakalang sasantuhin ng Korte ang walang tigil na putakti nila sa social media. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Impeachment no more! Ito ang ipinagmamalaki ni Attorney Israelito Torion sa idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Dahil sa naging desisyon na ito ng Supreme Court, tila nag-alboroto sa galit si Senator Risa Hontiveros dahil sa aniyay hindi katanggap-tanggap na resulta. Kaya naman hindi pinalagpas ni Hontiveros na mag-ingay sa social media upang isapubliko ang kanyang pagkadismaya sa naging hatol ng Supreme Court. Aniya, Statement on the Supreme Court ruling involving the impeachment trial of VP Sara Duterte. With all due respect, nakakadismaya itong bigla ang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Maliwanag naman na sinabi ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala si VP Sara at maaaring ma-file ang impeachment complaint ulit next year. But we have many disturbing questions about the short-term and the long-term consequences of this ruling. Isa sa pinagtataka natin ay kung papaano na-violate ang one-year bar rule ngayong iisa lang naman ang kasong iniakyat sa Senado. Ayon rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. As the Supreme Court explains in that decision, the clear consideration behind the one-year bar rule refers to the element of time and not the number of complaints. Sabi nga ng Korte Suprema, the measure of protection afforded by the Constitution is that the impeachable officer is made to undergo such right. He or she should be made to traverse it just once. Bukod pa, nakakabahala na tila nadagdagan ng napakaraming requirement ang Korte Suprema para simulan ang proseso ng impeachment. I can only hope that this new ruling will not adversely affect future efforts to hold our highest public officers accountable. Malinaw pa rin ang saligang batas. Public office is a public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. Lahat ng opisyal ng bayan ay may pananagutan sa bawat Pilipino. And the constitutional right of the people to hold their highest officials accountable must always prevail. The people have every right to demand answers. Ipaglalaban namin to. Bukod dito, sinabahan din ni Bob Aquino si Risa Hontiveros na gumawa ng eksena upang kaawaan ng publiko. Aniya, nararapat lamang daw umano na ituloy ang impeachment bilang pagrespeto sa proseso nito. Kahit inilathala na ng Supreme Court na maraming nilabag na batas ang impeachment complaint. Kaya naman binasag ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ang kanyang pananahimik at matapang na sinagot ang paratang ni Hontiveros ukol sa pasya ng Korte Suprema sa impeachment complaint. Aniya, our fundamental law is clear. The end does not justify the means. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness of due process of law means. Even for impeachment, the impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause at the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. Payag ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. That's a good gentleman from Valenzuela. Paalala ko lang po yung motion ng minority leader ay to convene at this very moment. At gusto kong ibalik sana yung atensyon ng lahat doon. Pero dun sa sinabi na rin naman ni Majority Leader, binanggit nila yung ilang mga kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema
And these are Chavez versus Judicial and Bar Council at saka Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, kung saan sinabi lang naman ng Korte Suprema dun sa una that impeachment is a non-legislative function of the Senate. At dun sa pangalawa, that non-legislative functions of the Senate are not affected by the shift between Congresses. Hindi po nag-distinguish ang Korte Suprema sa sinasabing periodic at saka non-periodic functions. Basta sinabi niya non-periodic functions tulad ng impeachment, na ito non-legislative functions ng Senado at ang mga ito ay hindi apektado sa shift between Congresses. Pero yun na nga po, yan ay isang desisyon na pwede nating kunin at a later point in the impeachment trial. Ang unang gusto lamang i-activate ng motion ng Minority Leader ay sa pamamagitan nga ng motion niya to convene at this very moment. And bago ko tapusin itong intervention, Mr. President, at ibalik nga sa motion ng Minority Leader, quick comment lang dun sa ni-raise ng good gentleman from Davao dahil nakabalik na rin sila sa floor tungkol po sa kagustuhan ng Pilipino, no, at iba pa dito sa usapin ng impeachment trial. Gaya ng sinabi ng Minority Leader kanina, hindi pa naman tayo nag-uusap ng conviction ba o acquittal. Pinag-uusapan pa lang natin yung pag-convene ng impeachment court. Kaya ano yung masamang maidudulot ng panunumpa natin. At ito, kailangan nating desisyonan. Yes, alang-alang sa taong bayan, lahat po tayo ay mayroong hindi lang karapatan pero responsibilidad, pag-isipan at pag-usapan ang taong bayan. So lastly, again, Mr. President, ibalik ko lang dun sa motion ng Minority Leader, which is simply and importantly to convene at this very moment. Salamat, Mr. President. Senator Gatchalian is recognized. Thereafter, Senator Estrada. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. President. It's a brief manifestation, Mr. President. Dapat ho maintindihan ng ating mga kasamahan at ng ating mga kababayan na pinag-uusapan ho natin ngayon ay hindi pa ho yung merits nung kaso. Hindi pa ho natin pinag-uusapan yung kaso mismo ni Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan lang ho natin ngayon yung ating constitutional duty under Article 11, Section 3, Number 4, na kung saan pag na-transmit na ho sa atin ang Articles of Impeachment ng House of Representatives, Senado na po ang mag-hold ng trial. Ito po ang sinumpaang responsibilidad ho natin sa ilalim ng saligang batas. At ito rin po ang sinumpaan ho nating duty or solemn duty nung tayo po ay naging senador. Natatandaan ko nung 3 years ago, nanumpa ho tayo to support and defend the Constitution. Kaya mga kasama, dapat ho natin maintindihan na ito rin po ay parte ng proseso ho natin pagdating ho sa accountability. At napakahalaga po ang proseso. Para sa akin, ang proseso ay isang bagay na dapat ho natin sundin dahil ito po ang magpapatibay po ng ating sistema ng demokrasya. Kung titignan ho natin, hindi malayong lugar, dito po sa Asia, sa South Korea, kung nagkaroon rin ho sila ng impeachment process ho doon. Yung kanilang Pangulo ay na-impeach. At nung yun po ay nangyari, katulad rin po sa atin, marami rin po lumabas sa kalsada, marami rin po nagpapahiwatig ng kanilang saloobin, at mukhang magulo pag nanonood ho tayo ng telebisyon. Pero kung tatanungin ho natin yung mga investors, tatanungin din ho natin mga kaibigan ho nating South Korean, kampante ho sila na hindi ho mangyaring isang napakalalang gulo sa kanilang lugar dahil alam nila ang proseso ay nasusunod. Yung proseso ng impeachment sa kanilang bansa ay nasusunod. At ganun nga ho ang nangyari. No, nagkaroon ho ng pagdinig, na-impeach yung kanilang Pangulo, nagkaroon ho ng isang pagboto ng bagong presidente at ngayon
balik na ho sila sa normal. Kaya mga kasama, ang aking punto ho dito ay ang proseso ay napakahalaga para po maging matibay po ang sistema ng demokrasya ho natin at higit sa lahat magkaroon ng malinaw na pananagutan ang mga personalidad na binigyan ho natin ng tiwala para po manilbihan sa ating bansa. Hindi lang po ang impeachment ay hindi lang po limitado sa Presidente at Vice President. Kasama ho dito members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, ang Ombudsman ay kasama ho dito. Kaya kung ano po ang ginagawa ho natin ngayon, ay ganun rin pong pananagutan na gagawin ho natin sa ibang personalidad kung sila po ay magkakasala. Kaya mga kasama, muli, ito po ay hindi na po nating desisyon o hindi na po nating choice. Ito po ay ang ating constitutional duty at ito po ay ang ating sinumpaan na responsibilidad nung tayo po ay naging senador. At meron po rin akong isang katanungan sa ating minority leader, no, ang movant nitong motion ho natin. May mga narinig rin po ako sa television kanina na ito pong articles of impeachment ay tila merong constitutional infirmity. At gusto ko siyang tanungin dahil hindi lang ho dahil siya po ay movant, alam ko nag-top rin ho siya sa bar once upon a time. Kaya gusto ko malaman gusto ko marinig ang kanyang opinion na meron ba hong kapangyarihan ang Senado para po desisyonan kung ang articles of impeachment ay dapat po dinggin o hindi dinggin dahil po sa mga komplikasyon or constitutional infirmities na opinion po ng ibang mga abogado. Senator Pimentel may respond. Yes. Since I also want to respond, Mr. President. Well, I'm proceeding from my analysis.